Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Mia Tsubusian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talk is about magpalit ng reliyon o magpalit ng Panginoon. So our concept is all about conversion. So ang conversion ay hindi lang basta pagpapalit ng relihiyon kundi isang sadyang pagtugon sa tawag ng ebanghelyo. So yung tunay na pagbabago ay nagmula sa pagsisisi sa kasalanan at pananalig kay Kristo para sa kaligtasan. So ang tanong ay hindi lang kung anong relihiyon ang iyong kinabibilangan, kundi kung sino ang tunay mong Panginoon. So our Bible reading is all about Luke chapter 5 verse 32. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi. So tungkol saan nga ba tong verse na ito? So tungkol ito na si Jesus mismo ang naglinaw ng kanyang tawag ay hindi tungkol sa pagiging makarelihiyon, kundi sa pagbabago ng puso. So ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is true conversion is not religious. So yung pagiging Kristiyano ay hindi lang tungkol sa pagiging miyembro ng isang relihiyon. So makikita ito sa Romans chapter 2 verse 28 and 29. Maraming tao ang may panlabasan nyo ng kabanalan ngunit walang tunay na relasyon kay Kristo. So makikita ito sa Matthew chapter 7 verse 21. So ang tunay na pagbabagong loob ay hindi lang tungkol sa paniniwala sa isang relihiyon, kundi sa pagkilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Second is true conversion involves repentance and salvation. So yung tunay na pagbabago ay may kasamang pagsisisi at pananalig sa ginawa ni Kristo sa krus. Makikita ito sa Acts chapter 3 verse 19. So hindi ito tungkol sa mabubuting gawa kundi sa biyaya ng Diyos na ating tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. So makikita natin ito sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. At ang sino mang kay Kristo ay nagiging bagong nilalang, ang lumang pagkatao ay napapaligtan ng bago. So makikita ito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. So last teaching is true conversion is submission to Christ. So yung pagiging Kristiyano ay hindi lang pagpapalit ng paniniwala kundi pagsuko ng ating buhay kay Jesus Christ. So makikita ito sa Galatians chapter 2 verse 20. So ang tunay na pagbabago ay nakikita sa pagsunod kay Kristo araw-araw at paggawa ng kanyang kalooban, at makikita ito sa Luke chapter 9 verse 23. Hindi sapat na tawagin natin siyang Panginoon, dapat natin siyang sundin ng buong puso. So makikita ito sa Luke chapter 6 verse 46. So ngayon dadako na tayo sa ating application. So yung first application is put your faith in Christ's finished work. So ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa ating sariling gawa, kundi sa ginawa ni Kristo sa krus. So makikita ito sa Romans chapter 10 verse 9. So yung tunay na pananampalataya ay hindi nakatuon hindi sa reliyon kundi kay Jesus Christ mismo. So ang kanyang sakripisyo ay sapat na para sa ating kaligtasan na wala tayong dapat idagdag. Second is prove your faith through action. So yung pananampalataya ay hindi lang sa paniniwala kundi sa gawa rin. So makikita ito sa James chapter 2 verse 26. So yung tunay na sumasampalataya kay Kristo ay makikita sa kanyang pagbabago ng ugali, layunin at pamumuhay. So hindi sapat ang pagkakaroon ng reliyon, ang mahalaga ay ang buhay na naaayon kay Kristo. So last is practice living for Christ as a lifestyle. So yung pagiging Kristiyano ay hindi lang isang panandaliang desisyon, kundi isang habang buhay na pagsunod kay Kristo. So makikita ito sa Colossians chapter 3 verse 17. So yung tunay na pagbabago ay hindi lamang isang panlabas sa kilos, kundi isang panloob na pagbabago ng puso. So yung pamumuhay para kay Kristo ay nangangahulugan ng patuloy na pagsunod, paglago sa pananampalataya at pagmamahal sa Diyos at kapwa. So ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about ano ang pinakamagandang religious conversion and true. Ano ang pinagkaiba ng religious conversion at true conversion? So para sa akin, ang religious conversion ay isang simpleng pagpapalit ng relihiyon, pagsunod sa mga ritual at pagtanggap ng bagong paniniwala. Ngunit yung true conversion ay isang personal na ugnayan kay Kristo na nagbubunga ng tunay na pagbabago sa puso at buhay. So hindi sapat yung pagsunod sa tradisyon o doktrina kung walang tunay na pagsisisi at pananampalataya kay Jesus Christ. So ang tanong ay hindi kung anong relihiyon ang iyong kinabibilangan, kundi kung si Kristo ba talaga ang iyong Panginoon at sinusunod mo siya ng buong puso.